Sa bansang Japan, bawat galaw ay may kahulugan. Sa bawat tiklop ng papel, may kasamang pasensya. Sa bawat bulaklak ng sakura, may paalala na ang ganda ay panandalian lamang. At dito isinilang ang origami, isang simpleng papel na nagiging simbolo ng pag-asa. At ayon sa isang alamat, kapag nakagawa ka ng 1,000 paper cranes, maaaring matupad ang iyong kahilingan. 998, 999, 1,000. Oh, bakit di ka pa umuwi? Sabi nila, kapag nakagawa ka ng 1,000 paper cranes, matupad daw yung wish mo. Bakit? Ano ba yung wish mo? Presentasyon mo yung tungkol sa kulturang Hapon, di ba? Tungkol sa disiplina, karangalan, katahimikan, tsaka tibay. Tibay? Sa Japan, tahimik nila lang tinitiis ang hirap. Tsaka hindi nila dinadama yung iba sa problema nila. Parang malungkot. Para sa kanila, ito yung lakas. Kilala mo ba si Sadako? Nag-fold siya ng paper cranes kasi gusto niyang mabuhay. Oo. Pero, hindi niya natapos. Pero nanatili ang mga cranes. Tara, umuwi na tayo. Dumidilim na rin naman. Sige, tara. Alam mo, napapansin ko nitong mga araw, parang nagbago ka na. Bago? Paano? Malungkot, tahimik, parang nawawala ka na sa sarili mo. Siguro, mas madali na lang kung mawawala na lang ako, no? Ma! Alam mo ba kung bakit mas pinili ko ang Japan? Kasi, naintindihan nila ang pressure. Mataas na expectation. Tsaka perfection. Kung magiging perfecto ako bukas, siguro titigil na silang humingi ng higit pa. Sinong sila? Pamilya ko. Teacher ko. Basta lahat. Alam mo, hindi yun tama. Paano nga bang hindi? 740, 741, 742. Maya, 742 lang ang cranes na nasa garapon. Ano? Paano mangyayari yun? Eh, araw-araw ko itong binibilang. 1,000 ang nabibilang ko. Paulit-ulit mo lang binibilang pare-pare sa crane kada araw. Hindi mo naman talaga naabot ang 1,000. Akala ko, sapat na yung sinasabi kong sapat na, pero hindi pa rin pala. Pagod na ako rin. Sa Japan, may tinatawag na kintsugi. Pag-aayos ng sirang pottery gamit ang ginto. Hindi nila tinatago ang mga bitak. Pagkus, pinapatinggid pa nila ito. Hindi mo naman kailangan maging perfecto para maging malakas. Siguro, hindi ko na kailangan ng 1,000. Kailangan ko lang itigil ang pagpapanggap ko na buo ako. Na okay lang ako. Tama, ang 1,000 paper cranes ay hindi basta bilang lamang. Ito ay pasensya. Ito ay pag-asa. Ito ay paulit-ulit na pagpili na magpatuloy kahit mahirap. At minsan, tulad sa buhay, hindi natin namamalayan na hindi pa pala kumpleto. Pero may halaga na ang bawat tiklop. Dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa kulturang Hapon o sa paniniwala sa 1,000 paper cranes. Ito ay kwento ng dalawang magkaibigan at kung paano sa bawat tiklop ng papel, may natutunang tiklopin din ang puso.